Ang kalooban ng Diyos ay maging tapat tayo sa tipanan. At para makaipakita natin sa Diyos na tayo tapat sa tipanan, kahit hindi pa kayo mag-asawa. Kasi yung tipanan nga, papunta na yun sa pag-aasawa eh. Kahit hindi pa kayo mag-asawa, dapat tapat na kayo sa isa't isa. Wala nang anumang namamagitan pang relasyon, kahit na mga text-text lang, kahit na mga kurut-kurutan lang, sa iba pa. Diyan ang gagaling yung mga pangangaliwa, yung mga hindi pagiging tapat sa tipanan, na meron ka ng katipan, nag-a-outing ka pa sa kasama ng ibang babae o ibang lalaki, bawal yon, may katipang ka na kasi. Huwag tayong matuto ng lakad ng mga taong walang Diyos na parang nilalaro lang ang pakikipagkatipanan. Ang batas ng Ebanghelyong sumasakop dyan ay nakasulat sa aklat ni Santiago. Basahin natin ang Santiago 5:12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mangahulog sa ilalim ng hatol. Batas yan ng Ebanghelyo. Ang oo nyo, maging oo. Ang hindi nyo, maging hindi, upang huwag kayong mahulog sa ilalim ng hatol. Ito'y batas, hindi lang sa isang grupo, batas ito pati sa magkatipan. Halimbawa, sumagot ka babae, o payag ka na ba, tayo na ang magkasintahan, sabi ng lalaki. Pag sagot mo na payag ka, may obligasyon ka nang huwag ka nang makikipagkasintahan pa sa iba. Pag sumagot si lalaki na, o ako na ba ang talagang kasintahan mo, tayo na ba talaga hanggang sa dumating yung panahon na tayo magpapakasal na, tayo na ba talaga ang magkasintahan? Pag sagot ni lalaki, oo, dapat lalaki huwag ka nang di-display sa iba pang babae. Ganon din naman si babae, huwag nang di-display o makikipagbiruan pa, makikipagbarkada pa sa ibang lalaki, nalilimitahan ka na dahil nakipagtipan ka na. Ngayon, pagka nasumpungan ng isang nakipagtipan, may kausap pang iba, ano ang ibig sabihin nun, mga kapatid? Basahin natin ang Santiago 1:7. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Pagka ang isang tao may dalawang akala, ba ibig sabihin nung may dalawang akala? Mahal ko si Lorna, mahal ko rin si Pe, mahal ko rin si Aida. Hindi pwedeng mahal mo ang dalawa sa isang pagkakataon. Hindi pwede yun. Hindi ganun ang lohika biblika. Ang sabi kasi ni Kristo, ang dalawa magiging isang laman. Yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi kailanman niya sinabing ang 3 o 4 o 5 ay magiging isang laman. Mahirap pag isahing laman yung 3 o 4 o 5. Unang-una, hindi mo pwedeng pagsabay-sabayin yun. No? Paano magiging isang laman kayo? Hindi naman kayo pwedeng magpatong-patong na 5. Hindi pwede yun. At hindi pwedeng magkaisang laman at espiritu yung 5. May maiinggit doon. May magseselos doon. Merong magwawala ron. Kaya ang dalawa pwede maging isang laman. Pagdating sa relasyon sexual, ang pag-aasawa ay pinahihintulot ng Diyos sa 2 lang, hindi sa 3. Gaya ng sinabi ko kanina, pagka mayroong third party, mga kapatid, masama na yon. Hindi tama na dalawa-dalawa pagsasabayin mo. Sa Israel, pinapasunog yon.
Basahin natin sa Levitico 20:14. At kung ang isang lalaki ay mag-asawa sa isang babae at sa kanyang ina ay kasamahan, susunugin sa apoy kapwa siya at sila upang huwag magkaroon ng kasamaan sa inyo. Yan ang larawan ng isa sa kasalanang walang patawad, na mag-aasawa ka, mag-ina pa, pinagsabay mo. Susunugin kayong tatlo sa apoy. Yan ang batas ng Diyos sa Israel. Ano naman ang ibig sabihin nito sa atin? Sabi kasi ni Pablo, ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng kumuha ng dalawang kasintahan o hindi ka pwedeng kumuha ng dalawang asawang magkasabay. Kasi lumalabas, dalawang akala ka mayroon. Sabi ng Biblia, huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Ba, hindi pala nun. Pagka dalawa akala mo, hindi ka tatanggap ng anumang bagay sa Diyos. Wala kang tatanggaping spiritual, wala kang tatanggaping material. Parang baliwala ka na lang sa Diyos. Ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Yung taong may dalawang akala, walang gagawing matino yun. Walang magiging bungang mabuti sa isang taong may dalawang akala. Ano ibig sabihin nun? Dalawa akala, may dalawa yung nililigawan mo, wala kang gagawing mabuti. Kaya mga dalaga, makinig kayong mabuti sa akin. Gusto nyong mabuhay na may Diyos. Gusto nyong huwag kayong mapahamak, huwag kayong iibig kahit may nararamdaman na kayo na pagmamahal. Huwag nyong itutuloy pagka ang naiibigan ninyo ay nagdadala-dalawa o nagtatatlo-tatlo ng nobya, masamang tao yan sa harap ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay hindi masisira. Ang langit at ang lupa ay masisira, ang salita ko'y hindi masisira, sabi ng Panginoong Kristo. Ang salita ko'y hindi lilipas. Ano ang isa sa salita ni Kristo? Sabi ng Kristo sa pamamagitan ni Santiago, ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat ng kanyang ginagawa. Huwag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Pag nakakita kayo ng isang lalaki nanliligaw sabay-sabay, dalawa, tatlo, kahit na mahal mo, kahit yan ang pinakapogi sa lahat, huwag ka nang tumuloy. Nagpapakamatay ka pagka tumuloy ka ng relasyon sa ganyang klaseng tao. Kasi yung tao na yan hindi sasamahan ng Diyos, hindi tatanggap yan ng anumang bagay sa Panginoon, at walang gagawing matinuyan. Sabi ng salita ng Diyos, ang taong may dalawang akala, walang tiyaga sa lahat niyang paglakad. Huwag isipin ng taong yon na tatanggap siya ng anumang bagay sa Panginoon. So wala kang mabuting hinaharap pag nag-asawa ka sa isang asawa na may dalawang akala. Kaya sa isang katipan pa lang, matuto na kayo. Mga babae, lalaki, matuto kayo. Halimbawa, ang nililigawan mo, babaeng tatlo-tatlo kayong sinagot, ay Makati yan. Sabi nga ng lola ko, dapat dyan sa mga ganyang babae, magpabaga ka ng siyensya. Mapakakati mo naman, dala-dalawa yung tinanguan mo. Tatlo-tatlo. Kaya yung mga ganyang mga tao, lalaki o babae naman, dalawa-dalawa naman ang tinanguan. Tumanguna kay Resty, tumamungo pa kay Sunny, masyado yan. Gayon din naman yung lalaki, niligawan na si Aida, niligawan pa si Pe. Pinasagot pareho, pinagsabay. Yung isa pang Lunes, yung isa pang Martes, yung isa pang Miyerkules, yung isa pang Huwebes, yung isa pang Biyernes, tapos yung isa pang Sabado, yung isa pang Linggo. Merong ganyang mga lalaki, pagka ganyan nakita nyo, kahit gaano kagandang lalaki, mga kapatid, maiimpyerno ka lang, magdudusa ka.
bago kayo makipagtipan, magbulay-bulay kayo, huwag kayong pabigla-bigla.